Mga ka-lines, magandang araw po sa ating lahat. Hapon na, magandang hapon. Sana itong explanation na to ay maintindihan po kung paano gumagana yung ating air intake or automatic shut off, automatic fill or fill. So ginaganyan ko yan transparent para makita yung paano gumagana itong ating ito saka itong sa langis. Kasi ginawa ko na rin dito kasi kunwari na lang ito yung dito pumapatak sa oil supply papuntang chamber dito. Ito na yung pinaka chamber natin. Ginawa ko lang talaga to kasi marami nagme-message kung paano nangyari yon, tapos kung kailangan ba daw puno yung doon chamber natin or puno yung ating puno tong ating oil receiver o oil daanan ng langis. So dito natin makikita natin kung paano siya gumagana itong natin, kung kailan siya gagana. Kasi pag doon kasi mag-demo dito sa may dito, hindi kasi natin maituro doon sa loob kung paano siya, kung kailan siya dumating, kailan siya tumama, kung kailan siya titigil. So ito hindi natin i-part-test kasi dito pa lang may na tayo may gripo. Makikita natin na magbabawas ito ng langis. So hindi ko to tunisting, iwan ko lang gagana to. Sana gagana para malaman natin. Ngayon ay baba na natin tong ating oil. Kunwari na lang wala kasi tong, hindi naman ito pwede weldingan tong plastic, yung ating pihitan na adjuster natin sa pang vacuum tayo yan, air intake vacuum ganyan. So maglalagay na tayo ng langis, tapos bubuksan natin yung oil tank. Ayan. So ang spare ko kasi itong 1/4 tapos 1/8, kaya dito ko hinarap yung 1/8 kasi mahirap yung 1/4 yan. Sana kakasya yung ating langis. So ganyan talaga po mga ka-lines, pag halimbawa kahit malaki yung ating bungangan nito, pag binuksan mo yan, mahina talaga yan kasi kumbaga saradong sarado siya. So ito lang yung kakaroon ng niya. Pero pag isagad natin yan, ay lalakas din yan. So ganyan lang yung pinakamalakas niya. Kasi ito lang yung maliit lang yung butas din ito. Kaya yan lang yung bigay niyang langis. Ngayon, pag tumama, tingnan nyo, pag tumama doon sa may dulo nito, dapat ganun pala konti. Yan. Itating konti. Masyado kasing baloktot. Ibaba pa natin. Yan. Yan. Titingnan nyo, pag abutin ng langis, ay yan ay hindi abot dito kasi ang hose na yan, yung vacuum natin ay mas mababa dito. So siguradong hindi yan tatagas. Tsaka ito malaking bunganga, ang magsusupply na lang yan dito sa loob kaya kailangan mas maganda yung mas maliit. Pero titingnan natin. Ayan po, malapit na po. Tingnan, i-focus natin. Ayun, malapit na. Tingnan natin kung titigil ba. Problema kung magkulang ng langis. Pero hindi naman nagbabago pa yung ating langis tagal. Ayan na po, pag halimbawa matabunan na yung mag-vacuum na yung hose na yan, ay magre-react yung tulo. Yan nyo po. Ayan po, kita nyo? Ayun. Tumaas siya. So yung tulo niya nagbago. Ayan. Ngayon pag ganito yung ating oil, ganyan, ibig sabihin yan po ay mas malaki tong butas natin dito, or merong singaw yung ating tangke, oil tank. Pero ngayon, so nawala siya tumigil siya ngayon pag ganyan, tigil na po yan. Ngayon itataas po natin siya. Kunwari halimbawa pinipihit na natin yung ating pihitan, ito
ito, kunwari pinihit natin. Yan, spring. Yan. Tataas po natin yan. Para kung kailan siya gagana. O diba? Ayan po, kung saan yung ano natin. Ngayon, mamaya ko ipaliwanag yung, halimbawa, yung kain ng apoy. Doon natin titingnan. Dadagdag siguro tayo ng langis bago umabot doon. Bago umabot dito, layo pa. So, napakita ko na yon kung paano siya gumana. Ngayon, paano naman siya gagana pag nandito na yung ano. So, same lang po siya. Ipapakita ko lang dito talaga kung nagbabawas to. Tapos, dito, nagsusupply. Tapos, kung gusto nyong konti lang yung langis na, yung mababa lang yung apoy, hindi masyadong mapuwersa yung apoy, o pressurized, ay pwede tayo dito mag-a-adjust sa ating, yung dipihit natin. So ayan po, nagdagdag ako ng langis para umabot dun sa dito sa ating ano. Halimbawa yung pinakakain na apoy yan. So ganito lang yun, no? Yung ano niya. Sagad na yan. So ibig sabihin tataas pa to natin. Aabutin siya eh. Yan, ang ganyan. Dapat pala maliit lang yung ginamit ko. Since na hindi pa yan ano, malayo pa. Ito pala mga boss, mga pambahay to. At ito yung ginawa kong kanyang anti-splash. Yan. Ano pa to? For testing pa to. So nakadalawang beses pala ako mag-testing nito. Yung makita nyo ganyan pa itsura. Tapos yung ito yung pinakatakip natin. Ganyan. So okay naman siya. So kailangan ko lang siya na medyo maganda-ganda konti. Medyo pangit pa kasi. Pero okay na siya. So pambahay po ito. Request po to nung ating customer. Ang tagal Lalagyan ko na lang dito, rekta. So ayan po. Tumama na yung ano kasi nilagyan ko. So iangat natin siya para makita yung ano. Para makita yung, so ganyan. O ganyan. Ngayon po, dito tayo mag-umpisa kung paano siya gumagana. Bubuksan natin to dito. Halimbawa, naka-vacuum na yan. Pa-vacuum muna natin to para kasi nakaabot na kasi siya dito eh. So pagbukas dito, babawas na to. Kunwari, yun na po yung kinakain ng apoy. So bubuksan na natin dito at saka ito. Bubuksan na natin to. Kasi magba-vacuum yan eh. Ayan. Antayin muna natin siyang titigil. Kung hindi mo siya titigil, napakahina yung supply. Kasi minsan kasi dito malaki yung butas ay hindi ito titigil, kaya minsan 3/4 lang yung ating ano, sinasabi naman natin yan sa mga customer. Ayan, tigil na po siya. So bubuksan na natin banda rito. Yung halimbawa ito na po yung kinakain ng apoy. Ay kain ng apoy. Yan. Kung abot na kaya? Hindi pa pala abot. Ay, nero abot na. Ayan, halimbawa ganyan. Ayan po. Kita nyo naman at ito tumutulo na. Ayan. Halimbawa ito yung kain ng apoy. So ito magre-release siya kung ano yung nababawas doon. Lakasan natin. Ayan. Kunwari lang po yan na ano. Yung kain ng apoy yan. Ayan po. Kita nyo tumutulo na siya. Ngayon kung ano yung tinutulo niya po dito, ganun din yung tutulo niya dito. Ngayon, kahit mas mabilis to, kahit mas mabilis ang tulo nito, ay pag umabot dito ay hihina siya. Titigil siya or yung kain na lang yung apoy ang kanyang i-supply. Ngayon po, yung sa dulo ng ano ng hose na yon, pag bumakante na to kasi bawas na tong langis, magkakaroon siya ng hangin, magre-release ngayon to ng oil. Sa ngayon, di pa siya nagre-release. Ibig sabihin, mas mataas pa tong ating ano. So itataas muna natin para magre-release siya. Yan mga ka-lines, na buhusan pala ng langis kanina kaya ayaw gumana.
Ayan. Kaya pala mahina na. Yan po, bubuksan natin dito. Halimbawa, ganyan yung lakas natin. Tapos baba natin to. Baba natin ng konti yan. Yan, hihinto na siya. Yan. Kita nyo po, huminto na siya. So, ganyan po ang mangyari niyan pag unti-unti siyang hihinto. Ngayon, pagbawasan natin siya dito. Yan. Bubuksan natin. Tutulo siya. Yan, magre-release siya. Kung ano yung kinain dito ng apoy, yun yung i-release niya. Kasi magkaroon siya ng awang doon sa may hose na yun, sa dulo na yun. Sa binabacuum na yun. Yan naman, makikita nyo po dyan. So ayan po, makikita nyo, tumulo na siya. Yan, ayan o. Medyo malakas nga po to ha, hindi po ganito kalakas kumain yung apoy niyan. Pinapakita lang natin dito kung paano siya gumana. Yan. Habang may apoy dito, lagi siyang mababawasan ng langis doon sa chamber niya. Ganun yung itsura. Tapos ganun din yung pag bumaba yung langis na tumama doon sa may dulo ng hose, ay magre-release to. Ngayon, pag ito pag maraming buga to, maraming langis na binigay, tapos hindi pa tumama yun doon, ito rin kusang magpipigil para hindi umapaw yung oil sa chamber. Kung level yun. Kaya kailangan po, alam nyo kaya yung kaming kagaya namin mga gumagawa, hindi namin ma-level yun dito. Kahit ilagay namin yun sa pinaka low, ang posible mangyari po yan yung lalagyan ng customer. Kasi di mo alam kung patungo or patingala. Kaya sila po ang mag-adjust. Kaya po may pihitan yun doon. Sila po mag-adjust. Sila po yung maghahanap kung saan yung gusto nilang langis. Pero sa akin, sinisit ko na po yan para hindi po umapaw yung ano. Ngayon, kung mangyari na patungo yun, ibig sabihin, mas marami yung langis doon sa chamber, kulang yung aking so yung may-ari na po ang mag-adjust, yung nakakabili. So ganyan lang po yun. So napakahina na yan, hindi pa siya nagre-release. Itataas natin para magre-release siya. Yan, re-release siya. Ang lakas. Itababa natin konti para mapang-abot talaga siya. Yan, tingnan natin kung anong reaction dito. Tingnan mo po. Ganyan na mangyari yan. Pag nilakasan nyo dito, lalakas din yun dito. Tataas ang tataas yun. Pag wala to, tuloy-tuloy yung tagas niyan. Tuloy-tuloy yung tagas niyan. Lumindol. Kita nyo po, oh. Ayan, oh. Lumindol, oh. After shock, ayan, oh, lindol, oh. Kita yung dustpan po, gumagalaw-galaw. Ramdam namin kasi nakaupo kami, nailindol. Siguro mga magnitude 3. Kita nyo, umaalog dito yung langis. Wala namang gumagalaw dyan. Oh, ayan pang dustpan, oh. Posible maano sa hangin yan. Ayan, oh, nakakahilo, oh. Sige po rin siya. Oo, meron pa rin. May lindol mga ka-lines. Ayan po. Ngayon, pag yan parehas po ang niyan, parehas ang lakas niyan saka ito, hindi po aabot yan doon. Kung mahina dito, siyempre dito tayo mag-adjust yung natin, yung hose. Bababa natin kung gusto nitang tumigil. Ayan po, makikita nyo tumigil siya. Nahilo pa ako. Sige pa nga. Nahilo pa ako sa sa lindol. Sige pa nga, oh. Oo nga, lagi pa. Sumasayaw-sayaw pa pala yung Ang lindol dito yung parang alon sa dagat. Hindi yung kuwan. Sali pa sa vlog yung lindol. Yung caption ko dito habang nagbablog ako, may lumilindol. So ayan po. Sana po naliwanagan yung mga nagtatanong. Ang hirap kasi i-explain doon sa may kaya sinabi ko kanina, ang hirap i-explain pag nandun sa mismong ganito, sa daanan ng langis kasi hindi nga makikita. Ngayon, alam nyo na po kung gano'ng ka-importante ito. Yan lang po, maraming salamat at shout out sa lahat ng gumagawa ng kalan at marami po tayong viewers doon sa ating DIY na
walang coupling. Maraming salamat po sa inyo. So shoutout po lahat sa nag-views. At doon naman sa mga nagtatanong doon sa may DIY na tuya kalan, so kayang-kaya na po nila yan. Yung kung kahit kanino kayo magpagawa na gumagawa ng kalan, kanino kayo magpa-DIY doon sa burner at yung extension na yon, ay kayang-kaya na po nila yon. Alam na po nilang gagawin yon. So ayun na po. Thank you. Maraming salamat. God bless you.